Okay, sa umagang ito, ang ating klase ay magkakaroon ng isang debate. Sa ating napag-usapan noong nakalipas nating pagkikita, ang debate ay isang mahinahong paglalahad ng mga rason o argumento patungkol sa isang napapanahong isyu. Handa na ba kayo? Yes. Alam ko, handang-handa na ang magkabilang panig sa paglalahad ng kanilang mga sariling argumento patungkol sa kanilang mga opinyon. At kayo, sa mga ibang mag-aaral, kailangang makinig kayo ng mabuti upang pagkatapos ninyong marinig ang kanilang mga pagsasalita ay makapagbubuo kayo ng isang matalinong pagpapasya. So ngayon, hindi ko na patatagalin, ibibigay ko na sa ating tagapagdaloy para sa pagpapakilala ng ating mga tagapagsalita at ng ating mga hurado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod ko po kayong inaanyayahan sa Debate 2015. Ang paksa po ngayon ay nararapat bang pahintulutan ang paggamit ng cellphone sa paaralan? Ngayon po, kikilalanin po natin ang ating tagapagsalita sa debateng ito. Narito sina Earl Joshua Alusilha, Zechariah Hope Galion, at Cristel Mary Deal. Sa panig naman ng di sangayon, narito sina Renz Wally Amwalya, Cindy Tamorite, at Charmen Cabatuan. Paalala ko lang po sa mga tagapagsalita na binibigyan lamang kayo ng 3 minuto upang ilahad ang inyong punto sa argumentong ito. At ngayon po, kikilalanin po natin ang ating mga hurado. Unang-una, ang ating gwapo at kagalang-galang na guidance counselor na si Mr. Domingo Tahad. At ang sunod nating hurado ay isa ring gwapo at masiglahing guidance counselor na si Mr. Chriselle Ayan Moron. At ang huli po nating hurado ay isang maganda, matalino at mahusay na department head sa Filipino na si Mrs. Presi Dueñas. Tapos na po nating makilala ang ating 3 hurado at ngayon po sisimulan natin ang ating pagdedebate. Pero bago po yun, hinihiling ko lang po sa inyong lahat na makinig at tumahimik upang makarinig ang ating mga hurado sa mga tagapagsalita sa debateng ito. At ngayon, sisimulan ito ng sang-ayon sa panig ng sang-ayon. Nararapat nga bang pahintulutan ang paggamit ng cellphone sa paaralan? Oo, ako, kami, ay sang-ayon na dapat pahintulutan ang paggamit ng cellphone sapagkat ito ay importante. Ang cellphone ay isang importanteng bagay na ginagamit natin araw-araw upang makipag-ugnayan sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga malalayo ang lugar. Dati-rati, ang ginagamit natin ay ang pagsusulat ng liham na kung saan ito ay nakapagpapatagal ng komunikasyon sa bawat isa. Dito sa ating paaralan, ang Tuluyan National High School ay hindi pinapahintulutan ang mga estudyante na gumamit ng mga cellphone. Ngunit, kung ating titingnan at kukonsiderahin ang mga magagandang maidudulot ito ay magiging epektibo di lamang sa bawat isa sa atin, kundi ng bawat guro, ng bawat mga estudyante, at ng bawat mamamayan ng Tuluyan National High School. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami naman po ng aking mga kasama ay hindi sang-ayon sa pagdadala ng cellphone dito sa ating paaralan. Telepono, telepono, telepono. Ano nga ba ito? Sino ba ang unang lumikha? At paano ito ginagamit? Ang telepono ay isang simpleng makina na ginagamitan ng baterya o di kaya'y kuryente. Ito'y nilikha ni Alexander Graham Bell noong 1860. Layunin nito mabigay sa atin ng komunikasyon at impormasyon, lalong-lalo na sa mga malalayong distansya. Ngunit sa pagdaan ng panahon, marami ng modernisasyon ang nangyari, na kung saan ang dating teleponong dipindot-pindot na dinumero, ngayon ay touchscreen na kung saan ang mga kabataan at mga tao ay nahuhumaling na dito, lalong-lalo na ang mga kabataan at mga estudyante.
Kung iisipin lang natin ang parating positibong mga epekto nito, paano naman ang mga negatibo? Tulad ng negatibong epekto nito sa ating kalusugan. Kunyari, kung araw-araw natin itong dadalhin sa ating paaralan at ang radiation nito ay mas lalala at magkakaroon ng maraming negatibong epekto na kung saan makakasira sa ating kalusugan. Pati na rin sa ating edukasyon na kung saan nakakawala ng focus sa isang estudyante. So, panahon na ng revolusyon ng makabagong teknolohiya at ang cellphone ay isa na ito sa parte ng buhay ng tao at siguro masasabi na rin natin na meron talagang tao na hindi mabubuhay pag walang cellphone. At iyon yung mga taong may mga importanteng papel sa mundong ito. Sa atin naman bilang estudyante, tayo ngayon ay nandito na sa panahon ng makabagong pag-aaral. Ito yung pinatutupad na 21st century learning kung saan ginagamit natin ang teknolohiya upang mas maging mabuti ang ating pag-aaral, mas madaling maintindihan ng mga kabataan ang kanilang mga leksyon at hindi lang iyon, magagamit din ito sa security, emergency at iba pang mga bagay na makapaghati sa atin ng mas mabuting paggalaw sa mundo. Okay. So, magandang umaga sa ating lahat. Opo, masasabi po natin na ang cellphone o telepono ay nakakatulong sa atin sapagkat nakakuha tayo dito ng impormasyon. At sinasabi nila na dahil tayo ay nasa 21st century, dapat cellphone ang ating gamitin. Opo, magagamit natin ng cellphone. Ngunit hindi sa lahat ng bagay dapat nating dalhin ang ating cellphone. Sa bahay, gumagamit tayo ng cellphone. Sa paralan, gagamit pa rin ba tayo ng cellphone? Dapat po sa paralan, ang ating iisipin ay pag-aaral. Mag-aral tayo ng mabuti upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan upang makatulong tayo sa ating mga magulang. Oo, ang cellphone ay nakakatulong sapagkat sa cellphone, merong browser, merong Facebook, nakaka-communicate tayo sa ating mga kakilala o mga taong importante sa atin na malayo sa atin. Nakakapag-research tayo ng mga bagay na maaari natin magamit sa ating pag-aaral. Ngunit meron din itong negatibong epekto. At bakit ko nasabi ito? Sa paralan, habang nagsasalita ngayong guro, tapos biglang may nag-text sa'yo. Tapos pagtingin mo, oh, nag-text yung boyfriend ko, yung crush ko. So, sa halip na makinig ka sa iyong guro, ang unang mong uunahin ay basahin ng iyong text. Anong epekto nito? Una, nakakadisturbo sa iyong pag-aaral. Sa halip na makinig ka, mag-text ka. Ikalawa, ito ay insulto sa iyong guro. Bakit? Dahil ang ating guro, bago sila naging guro, ay nag-aaral ng mabuti upang makapibigay ng impormasyon sa atin. Ngunit binabaliwalan natin ito sapagkat mas inuuna natin ang ating mga cellphones kesa sa pakikinig sa ating mga guro. At isa pa, ang cellphones ay nakakagdulot ng pagiging tamad ng isang estudyante. At bakit? Dahil sa halip na unahin ng mga proyekto, sa halip na unahin ng mga utos ng ating mga magulang, mas inuuna natin ang ating cellphone, mas inuuna natin mag-status sa Facebook, mas inuuna natin mag-selfie, mas inuuna natin tumawag, at mas inuuna natin mag-text. Bakit lahat ba ito ay may naitutulong sa atin? Oo, may naitutulong nga ito. Ngunit, kung iisipin lang natin palagi ang positibong epekto ng cellphone, hindi magiging mabuti ang ating pamumuhay. Dapat rin natin isipin ang mga negatibong epekto nito. Sapagkat, kung marunong tayong tumingin ng mga negatibong epekto nito, makakagawa tayo ng mga paraan upang matulungan ang ating sarili na alamin kung ano nga ba ang positibo at kung anong mga tama na makakatulong sa atin. Yun lamang po. Sa kabuuan ay pahayag na ng grupo namin na sumasang-ayon na nararapat na pahintulutan ang paggamit ng cellphone sa paaralan dahil sa mga benepisyo na maaari nitong may bigay sa atin. Una na dito ay sa panahon ng emerhensya or emergency, mas mapapadali ang komunikasyon natin sa taong sangkot sa naturang sitwasyon. Pangalawa, sa panahon ng seguridad. At pangatlo, sa ating pag-aaral. Dahil ngayon, high-tech na ang cellphone natin. Meron na makakonekta ito sa internet at makakapag-research pa tayo tungkol sa mga lessons natin. At pang-apat, sa patuloy na paggamit ng cellphone ay mas natuturuan tayo
na magkaroon ng disiplina sa ating sarili, kung kailan ba dapat gamitin, anong oras, at saan lugar ba o sitwasyon natin gagamitin ang cellphone. So dapat hindi lang natin i-focus yung ating sarili sa mga negatibong epekto nito, pagkos dapat natin isipin ang mga positive o positibo na may bibigay nito sa atin. So yun lang po. Sa kabuuan nga, sinasabi ng aming grupo na hindi dapat pahintulutan ang paggamit ng cellphone sa paaralan dahil sa mga negatibong epekto nito na magdudulot sa atin. Una-una na sa ating kalusugan. Sa araw-araw na hawak natin ang ating cellphone, sa bawat oras na hawak natin ito, ang radiation na pumapasok sa ating katawan ay sumisira sa selula at nagiging dahilan ng pagiging mataglay natin sa araw-araw. At ito ay magiging dahilan ng pagkakawala ng focus ng mga mag-aaral sa pag-aaral dahil habang nasa klase sila, hindi na nila mabibigyan ng atensyon ang pakikinig sa guro at nilista ng kanilang mga takdang aralin dahil ang kanilang focus ay nandun na sa cellphone. Nasa cellphone na nagbabasa ng Wattpad, nagpe-Facebook, or nagte-text sa kung sino man ang nasa ka-text nila. Hindi pa po dito nagtatapos ang pagdedebate ng dalawang panig dahil susundan ito ng mga katanungan. Ang unang katanungan ay mapupunta sa di sang-ayon na itatanong ng sang-ayon na itatanong ng di sang-ayon. Ang aking katanungan, masasabi niyo bang nakakatulong ang cellphone oras-oras sa paaralan? At bakit? Hindi naman sa lahat ng oras nakakatulong ang cellphone sa paaralan, ngunit ito ay malaking tulong, lalo-lalo na at nagpatupad ang K-12 para ang ating Department of Education na dapat tayo ay matuto ng sarili natin at ang guro lang natin ang mag-facilitate sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin nito, tayo ang sarili natin mismo ang magdiskubre ng mga bagay-bagay, kaya pwedeng gamitin ang cellphone upang maka-research tayo. At ang sabi nyo kanina, ito ay hindi makakawala ng focus at doon na papasok ang guro upang tulungan at doon niya tayo i-facilitate na dapat tayo ay kailangan tutukan niya ang ating responsibilidad na dapat doon lang tayo sa ating pag-aaralan at hindi ang pag-text at pag-Facebook na sinabi nyo kanina ang ating gagawin. Sa pagkakalam ko may batas ng DepEd na bawal gumamit ng cellphone. Pero bakit sa nakikita natin ngayon, halos lahat ng mga schools dito sa North Cotabato man or sa ibang lugar or parte ng Pilipinas ang patuloy na gumagamit ng cellphone sa kanilang school. So magandang umaga po. Kami po ay naniniwala sa kasigan na rules are rules, so law is law. So sabi nga po niya, merong batas na binibigay na bawal ang pagdala ng cellphone. Ngunit sa ibang paaralan dito sa North Cotabato ay meron pa rin mga paaralan na nagdadala ng cellphone ang bawat estudyante sa kanilang paaralan. Hindi namin alam kung bakit nila pinahihuntulutan ito. Ngunit dito sa Tuloy na National High School, meron tayong practice na kung saan binabawal ang pagdadala ng cellphone sa mga paaralan. Ito ay nagpapakita ng mga estudyante at ang paaralang Tuloy na National High School ay merong disiplina at mabuting ahensya na tumutulong sa mga estudyante na maging matalino at maging epektibong mamamayan ng kanyang bansa sapagkat sinusunod dito ang batas na bawal magdala ng cellphones. Kasi nga, kung sila hindi nila sinusunod ang batas, nasa sa kanila na yun. At sila na ang gagawa ng aksyon kung ano ang kanilang gagawin. At ang amin lang pong masasabi kung ano ang batas, yun ang dapat sundin. Sapagkat kung tayo ay marunong intindi at sumunod ng batas, tayo ay magiging epektibong mamamayan ng ating bansa. Yun lamang po. Salamat. Nasabi ko kanina na ang cellphone ay gamit para sa internet access na para magamit sa atin ng mga mag-aaral. Paano naman masasabi ang mga mag-aaral nakapos sa buhay at walang kayang bumili ng mga cellphone para mga touchscreen na cellphone na magamit para sa internet access?
sa punto namang iyan, kaya nga nandito tayo sa paaralan kasi ang paaralan ay isang facility upang mas matuto ang mga estudyante. Hindi lang naman ang estudyante ay na may cellphone lamang yung may kakayahan na matuto. Meron tayong mga ibang pasilidad tulad ng computer lab, meron din tayong library, meron din namang meron ng mga guro pwede nilang i-share yung kanilang mga kung anong meron sila sa mga estudyante at tayo ay para lang ito sinasabi na ng DepEd na magkaroon ng sariling mga facilities ang bawat classroom upang hindi lang yung may kaya ang matuto sa sinasabing 21st century learning, kundi pati na rin yung mga hindi walang kaya sa buhay at hindi rin naman lang kasi hindi rin naman lang kasi pag sinabing wala kang pera hindi ka matututo sa estudyante yon. Kung merong sinasabi nga nila pag merong gusto may paraan. Ngayon, narinig na natin ang bawat panig. Para sa mga manonood, nararapat ba o di nararapat ang paggamit ng cellphone? Mr. Lixer? Para po sa akin, ang pananaw ko po tungkol sa issue, nararapat bang dalhin ang cellphone sa paaralan? Pabor po ako sa tanong na yon sapagkat po hindi po natin may pagkakaila minsan na nagkakaroon talaga ng emerhensya na kailangan nating sagutin. Pagkatapos po ay nakadepende na po ito sa estudyante kung gagamitin nila ito sa tama o maling paraan. Kaya pabor po ako sa pagdadala ng cellphone. Salamat po. Yes, Miss Jubil? Para po sa akin, pabor ko ako na dalhin ang cellphone sa paaralan sapagkat may mga pangyayaring hindi natin inaasahan tulad ng emerhensya na sinabi ni Lixer kanina. Halimbawa, yung pag-dismiss natin ng maaga sa paaralan, yung 3 o'clock mag-dismissan, minsan hindi tayo makakauwi ng maaga sapagkat hindi natin makakontak ang ating mga sundo na maaga ang ating dismissal. So, nararapat na magdala tayo ng CP sa paaralan. Salamat po. May mga katanungan pa ba? Yes, Miss Joy? Para po sa akin, ako po ay hindi pabor sa pagpapahintulot sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa paaralan sapagkat ayon sa aking pananaliksik, ito ang naging dahilan kung bakit tumaas ang kaso ng early pregnancy at dahil din dito, maraming mga estudyante ang nagpapakamatay dahil sa cyberbullying na dulot ng cellphone. Salamat po. Meron pa pong isa, si Mr. Hernan. Ako po ay hindi pabor sa nasabing katanungan sapagkat maraming mga kaso ng mga kabataan ang nagkakaroon ng mga hindi dapat na makita tulad ng mga pornographic videos na naroon sa mga cellphone sa dinadala ng mga estudyante. Ayon nga sa atin sa kagawaran ng kalusugan. Marami na mga kaso ang nagkakaroon sa mga estudyante na maagang nagkakaanak. At ito ay isang suliranin sa ating bansa kung bakit tayo ay nagkakaroon ng malalang mga populasyon, mataas ng mga problema na hindi natin kayang matugunan. At ito ay isang problema na hindi natin kayang matugunan sapagkat maraming mga issue na hindi natin dapat isagawa. Huli pong huhusga ay si Binibining Melissa.
Para po sa akin, mas pumapanig po ako sa grupong sumasang-ayon na nararapat dalhin sa eskwelahan ang cellphone sapagkat nakadepende lamang po ito sa estudyante sa bawat paaralan na kung paano, kailan at saan gagamitin ang cellphone. Dahil po meron naman pong itong magkabilang side na mas nakakabuti or mas nakakasama yun lamang po. Ngayon po, narinig na natin ang mga opinyon ng manonood at pumunta naman po tayo sa mga hurado upang ibigay ang mga puntos ng bawat panig. Magandang umaga sa inyo for grade 10 Panaksi. Ang aking pagbati ay pinaabot ko lalo na sa mga speakers. Isang malaking achievement ang nangyari sa inyo ngayong umaga at napapanahon ang nabili niyong bisa. Ang pagbati ko rin sa inyong guro na si Chino May Perez. Ang masasabi ko lang sa bawat speaker, although sabi ko kanina ay congratulations, siyempre meron pa rin mga pagkukulang dahil kung aalamin natin, ayon sa ating kaalaman naman na lahat, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng debate, tama ba? So, ang suggestion ko, minumungkahi ko na kung magkakaroon tayo rin ng ganitong pagkakataon, kapag may nagsasalita, dapat pakinggan ninyo kung anong sinasabi ng bawat katunggali. At importante din, isusulat nyo kung ano yung sinabi nila para doon ninyo sila sasagutin, doon kayo kukuha ng pang-atake sa kanila. Magkaganon man, isang malaking achievement ang nangyari ngayong umaga. Salamat sa pagtitiwala sa amin at magbibigay sa amin ng pagkakataon para kabahagi kami ng gawain ito. Yun lang at congratulations. Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga dalawang panig na nandito ngayon sa pagkakaroon ng debate na tutungkol sa ating paksa. Gusto ko kayong batiin dahil magaganda ang inyong mga naibigay na mga opinyon at argumento. So sa natutungkol kung pwede bang magdala ng cellphone dito sa ating paaralan, siguro kailangan natin yung disiplina. Kung gusto niyo magdala ng cellphone, dapat may disiplina tayo upang magamit natin itong cellphone sa mabubuting bagay. Lalo-lalo na naririnig natin yung mga bentahe or advantage ng pagdadala ng cellphone, kagaya ng pagre-research o kung mayroon kayong assignment, madadali lang ninyo itong masasagot dahil available yung mga impormasyon. Pero, pag hindi ito nagamit sa mabuti, may mga disadvantage ito, kaya parang hindi ito makakatulong yung pagdadala ng cellphone. So sa akin lang, may mabuting maidudulot ang pagdadala ng cellphone kung tayo ay may disiplina, pero pag wala tayong disiplina, hindi ito makakatulong sa atin, lalo-lalo na sa inyong pag-aaral. So muli, pinabati ko sa inyo, kayong dalawang panig, dahil sa mga magandang opinion at marami din akong natutunan dahil sa inyong mga pagpapahayag ng argumento na tutungkol sa issue sa pagdadala ng cellphone dito sa ating paaralan. Unang-una, I'd like to congratulate our debaters, our speakers. At least we learn to express ourselves. We learn to improve our oral expression. Ang importante, nakakapahayag tayo ng ating saloobin, ng ating damdamin. Masasabi ko lang tungkol sa inyong topic ko, siyempre, we need to go with growing or improvement in technology. Sa akin lang, we should not be enslaved. Hindi tayo magiging alipin ng mga improvement na ito kasi alam natin maraming mga negative na epekto. That's why we need to practice our intellect, our will to know what is good and do what is good and know what is bad and avoid what is bad, no? Yung pag-iiwas natin sa masama. At saka, we need to really implement the objective moral norm. Kung may batas tayo, dapat
i-implement talaga ang batas. Otherwise, kung depende na lang sa atin, ay walang order, walang harmony na mangyayari dahil we do not follow the objective norm or standard of our living. Yun ang maraming salamat. Sa muli, magandang umaga sa lahat. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong partisipasyon at sa inyong kooperasyon sa ating ginawang debate sa umagang ito. Alam ko na marami pa tayong mga bagay na dapat pa na ma-improve sa susunod pa na mga pagkakataon na mayroon tayong gagawin na kagaya nito, subalit ito ay isang napakagandang panimula para sa ating lahat. Sana ay naliwanagan ang ating mga kaisipan tungkol sa isyu na ating tinalakay sa umaga ito. At sa ngayon ay magbibigay tayo ng mga pagkilala sa mga natatanging tagapagsalita at sa natatanging grupo sa umaga ito. Tinatawagan ko muli ang ating kurado, Ginang President Dueñas, ang Department Head ng Filipino, para sa pagbibigay ng mga sertifikasyon. Uunahin natin para sa ating Best Speaker. Ang Best Speaker ng grupo ay nakuha ng unang tagapagsalita ng sumasang-ayon na grupo. Sa katauhan ni Ginoong Earl Alosilha. Siya po ang pinanghal nating Best Speaker sa debating ito. Congratulations! At ngayon naman, ayon sa ating mga kurado, ang ating Best Debater, mayroon po tayong dalawa. Ito ay mula sa panig ng sumasang-ayon at mula din sa panig ng di sumasang-ayon. Sa panig ng sumasang-ayon, ito ay nakuha ng tagapagsalita bilang una. Si Earl Palet, ang ating Best Debater. At para naman dito sa di sumasang-ayon, nakuha ito ng ating tagapagsalita pangalawa, si Binibining Cindy Tamorite. Sila pong dalawa ang ating best debaters sa ating debate sa umaga ito. At ang panghuling pagkilala, ang grupo na matatawag natin na nagpakita ng kanilang kagalingan ay ang grupo ng di sumasang-ayon. Sila po ang best group debaters sa ginawa nating aktibidad sa umaga ito. Okay? So, sa muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.